Ilang Pinoy na nasa Egypt-Gaza border ang bumalik muna sa sentro ng Gaza City. Kahit patuloy itong inaatake ng Israel dahil pinagkukutaan ng grupong Hamas. Ang detalye niyan, tinutukan ni Rafi Tima live mula sa Giza sa Egypt. Rafi? Mel, pasado alauna ng hapon ngayon dito sa Egypt kung saan patuloy tayong nagmamonitor sa mga nangyayari nga sa Gaza. At sa huling pakikipag-usap ng Philippine Embassy sa Amman, Jordan, maayos naman ang lagay ng mga Pinoy na bumalik nga sa Gaza City na isa sa mga sentro ng pambobomba ng Israeli Defense Force. Patuloy naman kinokontak ng ang 10 Pilipino na kabilang sa isang pamilya na hindi pa rin nila nakakausap mula nang maputol ang komunikasyon sa ilang bahagi ng Gaza. Ilang araw na ang nakakaraan. Mula nang maputol ang komunikasyon sa Gaza nitong weekend, hindi na makontak ng Philippine Embassy ang isang pamilyang may Pilipino sa Gaza. Wala naman daw sila sa lugar na target ng Israel pero patuloy pa rin tatawagan. So yung place po nila, relatively safe naman. Baka talagang wala lang line for communication. Yeah, wala naman sila. Safe naman sila. Safe and alive. We can't say really safe because there are ongoing attacks. Pero isang pamilya na may Pilipino rin ang bumalik sa Gaza City sa halip na manatili sa Rafah kung saan sila lumikas. 6 sila maliban pa sa Palestinong padre de pamilya. The temporary dwellings they're staying in is very uncomfortable. Sikip na, the Filipino wife got in touch with us and they're safe in Gaza City. They're still interested to leave Gaza should the border crossing will open. Una nang sinabi ng Israeli Defense Force na umalis na lahat ng sibilyan sa Gaza City dahil naroon daw ang kanilang mga target na Hamas. Their morale is still high. They're hopeful that they will be allowed to exit Gaza as soon as possible time. Umaasa ang lahat dahil simula umaga hanggang gabi, tuloy ang pagpapaulan ng airstrikes ng Israel sa Gaza kung nasaan ang grupong Hamas. Ang mga pag-ataking yan, nagdulot na ng matinding pinsala sa mga infrastruktura at kumitil sa buhay ng mahigit 8,000 Palestino. Kabilang ang mahigit 3,000 mga bata. Bukod sa kaliwat kanang pag-atake sa himpapawid, patuloy rin ang ground attack ng Israel. Gaya na lang ng sasakyang ito habang paliko sa kalsada. Bigla na lang sumabog. Ang pamilya ng mga Israeling hostage, hindi maiwasang mangamba para sa kanilang mahal sa buhay na hawak ng grupo. Lalo't sabi mismo ng Hamas, ilang bihag nila ang nasawi noon dahil sa mga pag-atake ng Israel. Inilabas naman online ng armed wing ng grupo ang video ng 3 nagpakilalang Israeling bihag nila. Sa video, nanawagan ng bihag kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na palayain ang lahat ng nakabilanggong Palestino sa Israel kapalit ng kalayaan nilang mga bihag na tinatayang nasa 200 hanggang 250. Wala pang pahayag ang Israeli government kaugnay rito. Pero nauna na nilang tinawag na psychological warfare ang mga inilalabas na video ng grupo. Sa gitna naman, Mel, ng umiigting pangyayari ay nagpapatuloy at lalong dumami yung mga truck na may dalang relief at humanitarian supply papasok ng Gaza mula dito sa Egypt. Magandang senyales sa posibilidad na pagpayag para sa mga dayuhang naiipit sa Gaza para payagan na makalabas at makatawid ng Rafah border crossing. Pero hanggang ngayon, wala pa rin katiyakan kung kailan yan mangyayari. Yan pa rin ang latest mula dito sa Giza, Greater Cairo area sa Egypt. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Nag-uulat live mula sa Giza sa Egypt. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.